Natalo ang Barangay Ginebra dito sa Meralco Bulls, Game 7. At dahil dito, pasok na sa finals itong Meralco. Lumamang ng double figures nung umpisa itong Ginebra, pero sa bandang huli hindi sila nakabawi nung biglang umarangkada itong Meralco Bulls. Very disappointing ito para sa Barangay Ginebra dahil ito na ang pangalawang sunod na playoff na tinalo ni Coach Luigi Trillo, itong si Coach Tim Cone. Nung nag-take over ito si Trillo dito sa Meralco Bulls ay natatalo na nilang Ginebra sa playoffs. Nakita natin, actually may mga nakita tayong problema sa Ginebra. Una-una, maganda nilaro ni Scottie Thompson. Kaya lang, itong si Christian Standhardigan nahirapan dito sa depensa nitong si Brandon Bates. Naka 16 points nga siya pero mababa percentage niya sa field, pati na dito sa free throws. Pangalawa, parang nagkakagulo dito sa rotation ng guards ng Ginebra. Kung sino ang titira at sino ang i-score kay Thompson, Pringle at Ahan Misi. At si L.A. Tenorio hindi na masyadong nagamit ngayon. Nakita rin natin na problema talaga ng Ginebra yung kawalan dito sa 4th spot nung nagka-injury si Jamie Malonzo. Pero credit dito sa Meralco. Kahit wala si Aaron Black, nakapag-adjust sila. At naging mismatch dito si Bong Quinto. Dahil kahit sinong ilagay ng Ginebra sa kanya ay nagiging mismatch talaga. Again, ito si Chris Banquero hindi napigilan ng Ginebra. Kaya sa tingin ko magkakaroon ng mga trades dito sa Ginebra dahil maraming kulang sa lineup nila. Kahit bumalik pa to si Jamie Malonzo, maraming adjustment na kailangan dyan. Dito sa number 3 spot nila, yan ang pinakamahina ngayon sa Ginebra. At dito sa point guard, baka ito si Pringle, mapalitan na nga ni Stephen Holt. Baka nga ito si William Navarro, dali na rin dyan sa Ginebra. Di na rin ako magugulat kung pati ito si Tiongson na si Joshua Monson kunin na rin nitong Ginebra dahil dito sa nangyari na masaklap nilang pagkatalo sa Meralco. Mukhang sa wakas itong si Lawrence Domingo ay sasali na dito sa PBA. At ang mangyayari niyan ay susubukan siyang kunin ng San Miguel Beer dito sa darating na draft. Ito si Lawrence Domingo, hindi naman ito big time scorer. Pero mahusay ito sa depensa at yan ang hinahanap ng San Miguel Beer dahil yun ang kinakailangan nila sa power forward. Yung isang katulad ni Rodney Brondel maglaro pero mas matangkad. At mukhang ganyan ang bagay na bagay dito kay Lawrence Domingo. Kaya siya gustong kunin ng San Miguel Beer ngayon. Sa height ni Lawrence Domingo ngayon, pwede siya na maging power forward ng SMB. At pwede na nang bitawan ng SMB si Vic Manuel kapag nakuha nila to. Siyempre, para makuha ng San Miguel Beer ito si Lawrence Domingo, kinakailangan makapag-trade sila para doon sa pick ng Terra Firma o kaya Northport Batang Pier. Hindi naman siguro magiging masyadong mataas itong si Domingo dahil kung magpapadraft itong si Baltasar at si Balungay, siguradong yan ang 1 and 2. So malamang ito si Domingo if ever magiging number 3 siya. So kung makukuha ng San Miguel Beer yung pick ng Terra Firma, makukuha na rin nila itong si Lawrence Domingo. O di kaya naman yung number 5 pick ng Northport, pwede rin yan na subukan ng SMB. Dahil kung magpapadraft itong si Will Gosum, at yung mga Japan B-League players, bababa itong si Lawrence Domingo. Ang maliwanag dito ang San Miguel Beer, just in case hindi nila makuha itong free agent na si Troy Rosario, ay titingin din ng iba pang options at ito lang si Domingo ang kanilang tinitignan. Kung sakaling makuha ng San Miguel Beer ito si Lawrence Domingo, solve na yung problema nila sa power forward at magkakaroon pa sila ng posibleng backup center dahil yun ay pwede rin niyang gawin. Kaya sa tingin ko, itong si Lawrence Domingo talaga magiging asset yan para kay George Gallant. Siyempre nakafocus ang SMB ngayon sa finals kontra Meralco. Pero sa ngayon masasabi natin na sa darating na draft gagawa ng paraan ang SMB. Habang nakafocus ang lahat dito sa mga player movement ng Converge Fiber Xers, ang hindi naisip siguro nung iba na baka itong gagawin ng team nila ay magpalit ng coach. Marami kasi nagsasabi na pumipili na raw si Coach Aldin Ayo dito sa darating na draft bukod kay Justin Baltasar. Pero meron mga naniniwala na baka by the time mag-umpisa na yung draft, wala na ito si Aldin Ayo. May mga nagsabi kasi na hindi kontento ang management sa naging performance ni Ayo. Although sabi naman ng iba, imposible yan dahil utos nga ng management na magtank ang Converge para makuha itong si Justin Baltasar. Hindi pa natin natitiyak kung anong mangyayari dito pero ang maliwanag, itong Converge Fiber Xers, matindi ang rebuilding na gagawin next season. Ngayon, kung gusto nilang kumuha ng bagong coach, maraming option dyan. Well, alam natin, itong si Norman Black, syempre, pwede nilang offeran yan. Si Topex Robinson, si Tab Baldwin,
Kung talagang gusto nilang gumastos si Jimmy Alapag na ngayon ay nandun sa NBA, pwede rin nilang kunin ito si Jono Sauler. Ibig sabihin marami pwedeng kunin na coach. Actually si Jojo Lastimosa pwede nilang offeran din yan. So itong Converge FiberXS, hindi mauubusan ng options kung talagang coach ang hinahanap nila para dito sa FiberXS. Kaya ngayon makikita natin kung ano pang adjustments ang gagawin nila. Siyempre, pagkabag kumuha ng coach ang Converge na bago, kinakailangan pagpalit sila ng ibang players dahil bagong sistema yan. Kaya as soon as possible, kung magpapalit ng coach ang Converge, dapat gawin nila yan para makakuha na rin nila yung mga players na kanilang kinakailangan. Ang maliwanag dito, itong season ng Converge na darating, magiging mas maganda kaysa dito sa naranasan at nakita natin dahil siguradong babawi ang FiberXS ngayon. Dahil committed ang may-ari nito na si Dennis Uy na ang FiberXS ay maging isang tunay na championship contender dito sa PBA. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados ay naghahanap pa rin ng ibang options para pwedeng i-trade itong si Gio Halalon. Alam natin na nasa trading block na to, pero ang hinahanap ngayon ng Magnolia ay kung saan ito pwedeng ipalit dahil nakikita natin na marami silang tinitignang options ngayon at ayaw nilang magmadali. Ang most likely nga dyan ito si Stephen Holt o kaya si Wami Tiongson. Pero dahil na-eliminate itong Barangay Ginebra ng Meralco, baka yung dalawang yan mapunta dito sa Ginebra at i-trade na ito si Stanley Pringle at baka itong si Bon Pesumal. Kaya ayan ngayon magiging problema nitong Magnolia dahil baka yung kukunin nilang player mapunta dito sa Ginebra. So sa ngayon ito magiging issue dito at kung saan nila pwedeng dali si Halalon. Pwede rin naman dito sa Converge FiberXS o kaya Phoenix Fuel Masters kapalit nito si Tyler Tio o di kaya si Shawnee Winston. Depende sa magiging takbo ng negosasyon. Ang maganda kasi dito kay Gio Halalon, ito ay masasabi natin na two-way player. Ibig sabihin, pwede siya na maglaro ng depensa, pwede rin opensa. Kaya yung mga teams na kukuha dito kay Halalon ay hindi malulugi. Ngayon naman ang Magnolia, gusto rin nilang tignan siyempre kung point guard ba pwede pa nilang idagdag or kung baka papayag yung iba yung team ay big man ang magiging kapalit ni Gio. Either way, sisiguraduhin ng Magnolia na makukuha nilang player siyempre, bata pa at mag-fit dito sa sistema na gustong pairalin nitong si Coach Chito Vic Tolero para dito sa Hotshots. Yes, wala pong balak ang Magnolia. Napalitan ito si Vic Tolero. Kaya asahan natin na kahit materi dito si Gio, mananatili ito si Coach Chito dito bilang head ng Magnolia Hotshots. Kaya sa ngayon, habang muna tayo kung saan mapupunta si Gio. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Santiago, pinabati din natin si Jonel Alagon, Eduardo Monsales, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, Roman de la Cruz Agustin, Ireneo Salangsang, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Anthony Alon family, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Carl Alarcos, pinabati din natin si Kuya Mike TV, Alexis Teterala, John Ray Mark Isuela, Michael D, Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, Enju, Dexter Domer at si Jason Mendoza.